Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong tutorial ngayon mga master. Ito ay requested tutorial. Ano ba yung pinakauna natin na tricks na aralin? Napakaraming tricks dito sa gitara, pero yung ituturo ko sa inyo ngayon, yung essential na tricks na kailangan nating matutunan as guitarist. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Ito na mga master, ituturo ko na sa inyo mga master yung step by step paano mag-bend, paano yung tamang pag-bend ng mga strings. Merong dalawang klase ng pag-bend ng string. May tinatawag tayo na full bend, ito. At merong half bend. Yan. Ito yung example ng full bend mga master. For example, meron tayong D na note ito sa G string 7th fret. Kukunin natin yung tunog ng ating 9th fret or yung E na note ito. Ipo-full bend natin ito yung ating D na note. Full bend. Yan, para makuha natin yung tunog nito. Ito. Yun siya mga master. At yung half bend naman is kukunin lang natin yung kadikit niya. Ito. Example, itong ating D na note, kukunin natin yung D sharp. Ito, yung tunog niya. So, ibibend lang natin siya ng bahagya. Yan. Yun. So, ang pagbibend natin is nakabase din yan mga master. Ito, take note. Nakabase din sa scale yan. Hindi lang tayo basta-basta. Example ko dito mga master, meron tayong C major scale. So, C major scale natin, dito natin kukunin sa G string. So, meron tayong 5th fret. O ito yung C, yung root. C, D, E, F, G, A, B, C. Meron tayong 5th fret, 7th fret, 9th fret, 10th fret, 12th fret, 14th fret, 16th fret, at 17th fret. O yung kanyang octave. Nakabase din yung bend natin dyan sa mga agwat ng ating yung mga nota dito, agwat nila. For example, ito is C. Yung agwat nila ng D is whole step. Yan. Or tinatawag ding tone. Yan. Tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Or other term, meron pang whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. Nakabase din dyan. Kasi for example, kukunin ko yung nota ng D, ito, then yung in-apply ko is half bend, ganito. So, tunog sintonado. At baliktarin natin, halimbawa, yung E. Ito, dahil scale siya, C, D, E, F. Yan. Ito yung E. Kukunin ko lang yung tunog ng F. Then, ang ginawa ko, full bend. Oh, sintonado. So, naka-base din talaga siya sa scale. Hindi lang basta-basta ibibend lang natin, at least nakaka-bend tayo. Hindi lang lahat mabibend na natin, okay na. Kasi magtutunog tayo parang pusa na pinalo. Joke lang mga master. So yun siya mga master. Nakabase sa scale yung ating bend. At ito yung tamang pag-bend mga master. Magbe-bend tayo ng string is hindi natin iasa sa iisang daliri lang. For example, pag nag-bend tayo, hindi lang ito yan. Yan, inaangat natin ito. Halimbawa, sa ating index finger yan. Yan. So, hindi siya, magwo-work man siya, pero sa atin as beginners, mahirap po yan. 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 Minsan, kumakawala yung string dyan. Ganyan. 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 Kasi, walang pwersa pag mag-isang daliri lang. Ka-advisable ko as beginners, ang tamang daliri sa pagbe-bend is yung ring finger. Pwede rin naman yung middle finger, pero mas the best yung ring finger. Bakit mga master? Kasi may dalawa tayong daliri, yung index at ating middle finger na aalalay pag magbe-bend. Ang ibig kong sabihin,
Halimbawa, yung ating D na note, ibibend ko to into full bend para makuha ko yung E. Hindi ko siya hayaang mag-isa lang. Yan, yung ganito. Mahirap. So, ang gagawin ko is aalalayan ng dalawang daliri. Yan. Iisang string lang din. Yan. Nasa isang string lang sila. Kumbaga, aalalayan niya lang. Tatlo silang magbubuhat ng string. Yan. Para makakapag-bend ka ng maayos. Hindi mahirap kasi tatlo silang nagbuhat. At ito pa, ang pagbe-bend natin, itong trabaho ng ating daliri is hindi lahat sa kanya yung puwersa. Yan. Baka malito kayo mga master ha. Hindi lahat sa kanya yung puwersa, yung ito yung gagalawin ng taga natin. Hindi. Actually, itong mga daliri na to is ilalak lang nila yung string. Yan. Gamit din natin yung daliri pag galaw-galawin natin ganito pag mag-vibrato tayo ganyan. Yan. Pero ang 80% na puwersa na nanggagaling para makapag-bend ka is nandito. Yan. Sa ating wrist. Ganyan, gaganito parang ito yung puwersa nandito. Galing yung puwersa sa muscle na to. Yan. Paikot na ganun. Parang iti-twist mo siya. Yan. Itong daliring to is maglalak lang. O, ito. Ilalak mo siya. Then, paikot, twist, ganyan. Yan. Yan o. Nakita niyo mga master? Ilalak mo siya ganito. At ang trabaho naman ng ating thumb finger is siya yung nandito nakaalalay para hindi magdulas. Kasi kung wala itong thumb natin dito, mahirap din mag-bend yan. Yan. Minsan dito natin nilalagay yan. Dito. Ang iba dito. Pero mas the best pag nandito siya sa taas. Parang naka-ankle siya kumbaga. Hindi talaga siya kakalas. At yung trabaho ng daliri is ilalak niya lang talaga yung string. Kasi parang hawakan lang nila talaga ng mahigpit. Yan. Siyempre inaangat pero konti lang din yung puwersa. Mga 20% lang. Dito nanggagaling yung 80% ng puwersa natin. Para hindi siya maganito ba? Ganyan. Yan siya. So ito na yon, step by step. Paglagay ng daliri, alalayan mo ng dalawang daliri. Then ito nandito sa taas, yan. Tapos ilalak mo yung string na hindi makawala. Then ikutin mo yung rest mo, ganyan. Yun. Yan yung ating bend, yung tamang pagbe-bend. So, full bend. Para makuha mo yung whole step, ito yung tunog dito na may agwat silang tone, whole step, yan. At half step naman pag ito lang din yung katabi niya or semitone lang yung kukunin mo na nota, ito. Yan. Yan lang. Half step, whole step. Or half bend, full bend. Yun siya mga master. Diba naririnig yung pagkakaiba? Bakit sa ring finger yung ating pagbibend, hindi sa middle finger? Kasi halos kadalasan pag naglilid tayo, diba may mga ganitong mga phrasing talaga, hindi nawawala yung ganito. Yan. Sa proper fingering kasi kung saan naka-designate yung ating mga daliri sa frets, yun yung ating ito, kumbaga ito saklaw yung frets na to sa index finger, ito yung ring saklaw niya. Kaya pag nagko-chords tayo, halos nakikita talaga natin sa agwat or meron silang agwat na isang frets or whole step, lahat nakikita natin diyan yung ating ring finger. Kaya pag maglilid tayo ganun, lagi tayo dito nagagamit yung ring. Yan. Pwede rin naman mag-bend ng pinky, ring finger, at index pag gamay mo nang mag-bend or kayang-kaya mo nang mag-bend. Matagal ka na nagbe-bend, alam mo na, gamay mo na yung tricks na to. Pero as beginners, recommended ko talaga na mag-bend kayo, ring finger,
Then, alalayan nyo lang ng dalawang daliri. Yan. Para makapag-bend kayo. Then, iba-vibrato nyo. Ang practice nito is, i-exercise nyo yung inyong pandinig. Kumbaga, ito yung D note natin. Papatunugin mo itong E. Kasi ito yung ibibend mo sa full bend. Yan. Yan. Ngayon, gaganituin mo na siya. Yan. Sa half bend, ganun din. Yan. Yun siya mga master. So, gawin nyo lang to or sundan yung mga step by step na turo ko ngayon about dito sa pagbibend ng string yan. Kasi dito ako natuto sa pamamaraan na to. So, baka matuto rin kayo dito sa pamamaraan na to. So, maraming salamat pala sa Jolly Music, Guitar Pusher, Perfect Tone at J-Crop. Yan, yung ating gamit ngayon is J-Crop Classic. Na traditional yung kanyang bridge pero humbucker yung kanyang neck. At salamat din sa Montansis Guitar Wiring. Yan, upgraded na pala itong ating pickup ngayon into M-tone. At yung strings na gamit natin ngayon is key string, light gauge. Premium coated na siya kaya masarap siya mag-bend, malambot sa mga kamay. At syempre, nakaset up din ng maayos yung inyong mga gitara. Baka kasi high action yan, sobrang tigas talaga i-bend. Kahit na magandang klaseng gitara yan, pag hindi nakaset up ng maayos, matigas pa rin yan i-bend. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagbigay ito ng idea sa inyong mga master at huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.